alias tita, magandang hapon. Magandang hapon din po. Karumal-dumal po ang nangyari sa inyong pamangkin, no? Opo. Pwedeng pakikwento po, ma'am, kung ano ang nangyari dito sa kasong to? Napansin ho ng tita ko na nag-aalaga sa bata na lumalaki yung dibdib at tiyan. Masakit daw yung tiyan niya. Kaya nag-worry kami na ipa-check up siya. Doon lang po namin nalaman na wala siyang sakit, kundi buntis. Nung nalaman niyo pong buntis siya, ma'am, ilang months po? 4 na buwan na pong buntis. Nung panahon po na yon, sino po ang suspetsa niyong tatay? Ang unang-unang pumasok po namin, yung stepfather niya po. Kasi siya po ang laging kasama at iisa lang na lalaki siya sa bahay. At ano po ang nagdala sa inyo na sabihin na ang stepfather ang humalay dito po sa bata? Nung tinanong po nung nanay ng bata, nung una po, hindi naman po niya inaamin. Wala daw, hindi daw. Tapos hanggang sa nag-aaway na po sila, hindi naman po totally na inamin niya. Ang sinabi lang po niya na hindi naman daw po niya ginalaw. Pinaglaruan lang daw po niya ang ari ng bata at nilagyan niya ng sperm nung ari ng bata. Natanong niyo ba po yung bata, ma'am? Yung bata, pag tinanong ko siya, sinasabi niya po yung stepfather niya po. So, hindi niya po nananarrate yung kwento, no? Because she has autism. Opo. Kaya hindi niya masyado nasasabi ang mga detalye. May detalye pa isa-isa. So, kung tinanong niyo naman siya ng diretso, sino ang gumawa nito sa'yo? Sinasabi niya, stepfather. Opo. Tapos ang sabi rin naman ng stepfather, sabi niya, pinaglaruan ko. Nagpa-medical legal ba po kayo sa check-up? Ano po ang lumabas? Nung Monday, nagpunta na po kami sa doktor. Tapos diretso po kami sa police. Pinahinga kami ng medical certificate. Tapos Okay para po. ma-undergo yung problema. Kaso nga lang po, pagpunta namin sa hospital, hindi po kami binibigyan ng medical certification. Private po sila. Kailangan po pumunta muna kami sa public. Doon daw po kami humingi. Bakit po? Yun po ang sabi sa amin, ayaw po kami bigyan. Hindi po sila nag-i-issue ng medical certificate na nagpa-check up yung bata. Opo, kasi po daw gagamitin po siya sa case. Ayaw po nila. Sila po mismo ang nag-check up doon po sa biktima natin. Ang sabi lang, paliwanag lang po ni Doktor at chinek up lang naman po nila yan at ultrasound. Yun lang naman daw po ang ginawa nila. Kaya may karapatan sila, kasi private sila, na hindi magbigay ng medical certificate. Kaya pinapa-transfer pa po kami sa public hospital. Para doon po kami humingi ng panibagong... So ayaw niya pong i-certify na siya yung doktor na tumingin sa bata? Opo. Ipakita lang daw po namin yan, sa public, i-honor naman daw po yung ultrasound. Alam nyo, ang ginagawa kasi ng doktor dito, most definitely, ayaw po ni Doc na magpakita pa sa korte. Ayun po, sinabi na rin naman po na talaga nila yun. Na ayaw naman po nila kasi Maabala. Maabala. Ang kanilang Opo, sinabi oras. po nila yun. Na isang araw lang naman sa kanilang araw ng trabaho because we have a one day, one witness rule sa korte. Ayaw pang ibigay ni Doc yun. Ayaw. Pinapapunta po kami sa public para doon kami kumuha. Kaya hindi po kami makapag sa police kasi yun ang hinihingi sa amin. Yung nakita ng doktor yung estado ng batang chine-check up niya, hindi man lang siya naantala, hindi man lang siya natulak ng kanyang damdamin na dahil sa kanyang testigo matutulungan niya yung kaso ninyo. Ganon? Wala siya. Wala po. Na-overhear ko po na ang hinahanap ng bata ay yung kanyang tatay. Opo. Hinahanap niya po yung same na taong ng biktima sa kanya. Opo. Tumatawag. Aktibo siya. Lagi niyang hinahanap yung lalaki. Parang lagi siyang balisa, lagi niyang hinahanap yun. So meron siyang attachment dito kay stepfather. Ayun nga po. Sa bahay, nandiyan naman po si lalaki. Kunyari, kasi may naman po siya, hindi naman po siya normal. Makulit siya. Pagka sinabi mo dun nandyan si daddy mo, tatahimik na siya. Isang ganun na sa kanya. Tiklop na siya. Tapos pag wala naman, di niya makita yung daddy niya, ganyan siya. Ang batas po natin ngayon, pasok po ang kanyang edad sa tinatawag nating statutory rape. No? Apo. Statutory rape, ibig sabihin nun, ma'am, hindi tinatanong kung consented o hindi. As long as you're under the age of 16, basta ikaw ay ginalaw ng taong lagpas ang edad sa'yo, that's already rape. Apo. Diba? Na ang gumawa nito sa kanya is guardian niya or stepfather niya, no? Sa certain ascendancy or bantay sa kanya, no? Apo. Ang magiging penalty nito is the highest penalty, reclusion perpetua. In fact, kung may death penalty, death nga dapat yan. Apo. Diba? So, malaki at mahirap ang kaso nga harapin nitong stepfather. Pero ma'am, at this point, nanalatag ko na yan, no, ang batas, na ang ikakaso natin sa kanya ay qualified statutory rape. Yun ang ikakaso natin sa kanya.
hindi ba mag-aalangan ang ating biktima na magtestigo laban sa kanyang stepfather? Hindi naman po. Basta wag lang po siyang yung paulit-ulit na tanong. Pero pagka nung inanong po kasi siya nung Monday, nung nag-report kami sa police, pinapaliwanag naman sa kanya nung tinanggal na yung short, yung panty mo. Na ganun po siya. Tapos hinawakan daw po siya sa kamay. Nakaupo po siya. Nag-ano naman po siya. Pero hindi lang po talaga tuloy-tuloy ang niya. So ang ibig sabihin niyo, ma'am, kung tinanong niyo naman siya, Apo. sinasabi niya naman yung alam niya. Ay, yung alam lang na po niya. Oo. Nung ginawa po ito, wala po sigurong tao sa bahay bukod sa kanilang dalawa. Sa bahay na po kasi yun is third floor. Sa baba po, yung lola niya na nagpapalaki sa kanya. Tapos may bedreader po siyang tito na nandun lang sila sa baba. Sa second floor po, kusina tsaka CR. Doon po sila sa third floor. At doon po sila. Nakikita lang sila ng lola niya pagka yung kakain, CR sila. Yun lang. Tapos akit na sila sa taas. Ma'am Zinaida, magandang hapon po. Yes po. 4 months ago nung nangyari ito, paano po yun? Wala ba pong tao sa bahay at the time na nangyari ito, ma'am? Silang dalawa lang ng biktima at yung ng biktima sa kanya? Sa totoo lamang po, hindi po namin yan alam. Kasi po, malayo po sila sa amin. Yan Okay. pong anak po, talaga hindi po nauwi yan dito sa amin. Kanino po siya at saan po siya umuuwi, ma'am? Diyan po sa kanila. Sa kanila po. Sila po yung magkakasama daw sa bahay eh. Yung lola, yung nanay, ang bata, at saka yung isang kapatid. Yun po. Ang hinahanap ko lang po kasi, ma'am, no? Ang iba pang posibleng testigo na maibibigay natin na magbigay ng statement sa kapulisan para matulungan po tayo na makasuhan yun ang biktima po sa kanya, no? Wala po talaga kami, sir, alam dyan eh. Nakausap niyo na ba po ang inyong anak pagkatapos ng insidenteng to? Unang po, nag-message sa akin. Sila daw po ay may problema nga ng kanyang asawa, nahingi po ng tulong. Ang tanong ko po, pag about sa pera, wala akong maibigay sa inyo. Kasi nga, kasi po ay isang tuka lang dito sa Manila. So, tapos, kinabukasan po, pumunta siya dito. Nagsabi na nga po siya ng ganon. And then, yun, inano ko na po sa asawa ko, sinabi ko sa aking mga kapatid. Tapos, kinabukasan po, bumalik ulit sila. Kasama po ang asawa at saka yung bata. Pangalawang araw po, Sunday, kami siyempre, ako humingi po ng suporta sa aking mga kapatid by side. Kami po ay pumunta dyan sa kanila. Sige nahingi po, ma'am. Siyempre nahingi po kami ng patawad at hindi naman talaga namin alam kung anong nangyayari sa aming anak dyan. Wala naman pong siyang nung punta niya po dito, wala. Nay, di ba sabi niyo po nung pumunta kayo doon, ang sabi niyo po, isasama niyo yung anak niyo at isusuko niyo. Hindi pa po ba pag-amin yun? Ang sabi niyo po, di ba? Isusuko niyo. Oo, kaso nga, talaga naman, willing naman kaming isuko siya. Opo. Kaya lang, nung dumating, di ba, sabi ko sa iyo nung magkita tayo, wala na siya talaga sa bahay nang dumating kami. Di ba, paliwanag naman kung nandun ka sana nung time na kami nandun sa kanila, narinig mo sana yung mga usapan kung ano. Kaya po nga, sinabi naman ng kapatid, nung aking panganay, talagang isusuko kung talagang siya yung... Ma'am, alam niyo ba kung nasaan si Russell ngayon? Wala po kaming idea eh. Wala po talaga kaming alam kung saan siya napunta. Pero... Ma'am, kayo po, alam niyo po kung nasaan siya? kasi po, nung nangyari yung incident na umalis siya, nagpunta po siya dyan sa inyo. Oo. Di ba? Sinabi naman namin Nagpunta po sa kanila. Ang sabi niya po, isasama niyo pabalik sa amin. Pero nung pumunta, wala na yung lalaki. Ang sabi niyo po, hindi niyo na po makita yung anak ninyo sa bahay ninyo. Kaya kayo lang po ang nakikipag-cooperate sa amin. Ma'am, hindi ba po nagpaalam sa inyo si Russell kung saan siya pupunta? Wala po siyang paalam sa amin eh. Meron ba pong trabaho si Russell? Yan po may trabaho dyan, sa kanilang lugar dyan. Ang alam ko po, driver po siya eh. At sa kasalukuyan ay pumapasok pa rin siya doon? Wala po akong alam kasi po, nag-message po yung kanyang kinakasama, hinahanap daw nga po nung inapag-report po sa opisina. Ay paano po siya masasabi sa bata? Eh wala naman po kaming kontak. Inatawagan po namin siya sa cellphone niya, wala naman po. So wala na po siyang nakakausap mula sa inyong pamilya, ma'am?
Wala po, wala. Sino po ang mayroon ba siyang kasintahan, meron ba siyang ka-relationship or kaibigan na lang, ma'am? Meron ba siyang kaibigan na lagi niyang kausap, na posible makaalam kung nasaan siya? Hindi ko nga, siguro po may mga kaibigan niya. May mga barkada ba siyang kakilala niyo, ma'am? Wala po, wala. Kasi matagal, sa totoo lamang, sir, wala pong matagal na po talagang hindi yan napunta sa amin. Nito na lang po yan pumunta nito nang nagkaroon siya ng problema. Yan po ay lagi kong ina-message, kumusta ka na, ano nangyayari sa'yo. Wala talaga po. Sige po, Kundi ma'am. nito na lang po nagkaroon ng problema. Sana po, ma'am, makipag-cooperate kayo sa amin at sa kapulisan. Opo. Na kung may nalalaman kayo, kung nasaan siya, kung may nalalaman kayo, kung sino ang kausap niya, saan siya pumapasok, saan siya pumupunta, ipagbigay alam niyo po sa amin, ma'am. Opo. Kasi ma'am, willing po kami, kapag ka nalaman namin na alam nyo kung nasaan siya at tinatago nyo siya willingly, madadamay po kayo, ma'am. Di ba? Opo. Wag Alam naman po naman po sana. namin yan, sir. Opo. Alam po namin yan, sir. Hindi po kami magtutolerate ng ganyan. Alam naman po namin at sinabi naman po namin sa magulang Opo. sa kanila nung kami magharap-harap. Titiwala po kami sa inyong sinabi, no? Kung hindi siya magpapakita para depensahan niya ang kanyang sarili at ang ipepresenta lang natin ng mga ebidensya laban sa kanya, mas makakabuti pa nga sa atin in the practical sense of things. Bakit? Kasi hindi na hahaba ang proseso kung hindi siya magpapakita para magsumite ng kanyang counter affidavit sa harap ng piskal at panumpaan ito. Eh di makikita lang ng piskalya, ang magre-rely lang ang piskalya dito sa ebidensya natin. Apo. Diba? Sinasabi ko nga sa inyo, kapag nakuha natin ang testigo ng biktima, pag nakuha natin yung certificate ng doktor, pag mapakita natin na may ganito, may fact of pregnancy, pag mapakita natin ang kanyang birth certificate para ipakita na siya ay 15 years old or below at the time na nangyari yung crime, lalabas talaga na statutory rape to committed by a guardian or an ascendant. So, magiging qualified at ang penalty ay reclusion perpetua. Di ba? So, it will be easier for us to establish a case kung di siya magpakita. Pag lumabas na po ang warrant of arrest at base sa penalty na sinasampa sa kanya, reclusion perpetua ang maximum imposable penalty, hindi po siya makakapagpiyansa. Apo. Alam ko po siya ay tumatay yung stepfather, itong biktima natin. At as early as now, dahil may special needs po yung biktima natin, sana po dahan-dahan sanayin na natin siya Ayun nga. na mawala po ang presensya nitong stepfather niya. Di ba? Tanggapin na natin na nakakasama lang para dito sa biktima kung muli silang magkita. Apo. Kasi part of the developmental condition ng autism is madali silang makumbinse sa mga bagay-bagay. Baka maging mabait sa kanya. Bigla itong stepfather niya ng sobrang mabait na hindi niya na kayang gawin ito. Hindi niya na kayang magsalita. Once na malaman niya ng consequences ng kanyang gagawin, baka tumanggi na siya magtestigo. So sanayin na po natin na wala yung presensya ng kanyang stepfather. Lagi nating tatanungin kung kamusta siya. Of course, kasi may inaalagaan pa rin naman siyang bata. Diba? Kumbaga, smooth yung magiging daloy ng ating kaso. Diba? Apo. Ma'am Mary Clarence Garcia, magandang hapon po. Ma'am, ano pa po ang aming maitutulong? Ano pa pong ebidensya ang gusto niyo pong makuha para po makatulong sa kasong ifa-file po ninyo, ma'am? Okay na po yung nasabi niyo po, attorney, at papuntahin niyo na lang po sa opisina namin po si complainant at saka si victim po para po ma-file na po namin yung kaso po. I'll just make sure na masumite sa inyo yung mga kailangan nating establish, no? First of all, yung Opo. fact of pregnancy para ma-establish Yes po, natin na may opo. carnal act. So, Yes po. papadala po namin yung ultrasound. Kakausapin po namin yung doktor to certify to these medical results. Tapos po nun, ma'am, kami rin ay magpapadala ng biktima para po siya ay magbigay ng kanyang formal statement. I-identify niya po yung culprit na gumawa sa kanya ng paghahalay na to. Tapos Yes po po, nun, yes. ma'am, kami rin po ay magkakalap pa ng ibang posibleng testigo, no? I'll make sure Yes that po. the victim also arrives with a birth certificate para po mapakita na siya ay below 16, na papasok siya sa statutory rape po, no? Yes po, marami po. Hopefully, kasama po itong lahat, makakapag-direct filing po tayo sa piskalya at kung hindi naman susumite na ng counter affidavit ang kanyang ating respondent, edi magiging mabilis po to. We will also help po, ma'am, as kayo po ang Yes po. investigator. Tuloy-tuloy po Yes ang tulungan natin. We will also coordinate with finding yung
kung nasaan po ang ating akusado once po lumabas ang warrant of arrest, ma'am. Thank you po, sir. At So- malaking tulong po yan sa ating complainant at Yes po. victim. Ma'am, makikipag-coordinate po kami sa inyo directly no, para makalap po lahat ng nararapat na ebidensya in a form na magugustuhan po ng piskalya. At maraming salamat po for taking on this case. Magtrabaho po tayo magkasama, ma'am. Opo, maraming po salamat, attorney. Okay, sige. Ikakalap ko po lahat ng nararapat na ebidensya para makatulong po sa ating kapulisan. Magda-direct filing po tayo. Opo. Tapos once na lumabas po yung warrant of arrest natin mula sa piskalya, ma'am, ang gagawin ko po naman susunod is, of course, tulungan kayong hanapin yung tao. Opo. Diba? May mga paraan naman po tayo para gawin po yun. Maraming beses na po kami nagpahanap dito ng mga akusado. Nakahanap po talaga namin sila. Opo. Lumilitaw po sila talaga. So you have our full support, ma'am. Sasamahan kayo ng reporter po namin. Opo. Samahan po namin kayo. Kung kailan po magpasama ng mga paralegal mula sa opisina ko or mga abogado mula sa opisina ko to assist you in this case, I will personally see to it na mangyayari po, ma'am. Opo. Sige po, thank you po. Sige po.